Already discuss natin yung problem sa strength of materials under stress of beams. A 200-pound man starts at end A, the wooden plank, and walks towards end B. If the plank will fail when the maximum bending stress is 6,000 psi, find the furthest distance x that the man can walk safely. So, natinis yung x. So, dito kailangan mo tingnan yung maximum moment. No? Kaya lang, in terms of x siya. Okay, so drawing lang natin yung dito yung 200 pound, yung RA, dito yung RC. Okay. So, dahil naman to, summation moment ka ng A equal to 0. So, lagay mo lang yung dimension. Diba, ito yung natin na x. So, meaning, kung 12 yung buong length na yan, ito ay 12 minus x. Okay. That's 200x is equal to RC times 12. Okay. RC natin is equal to, okay, so pakita lang natin mabilisan. That's 200 over 12 is 50 over 3. X, okay. And then, summation forces vertical naman tayo. That's RA plus 50 over 3x minus 200 is equal to 0. So, RA is equal to, lipat mo lang. So, 200, ito may negative na. X, okay. Ito yun na. So, we can now draw the shear moment diagram para makuha natin yung maximum moment. Diba? Okay, ito yung point A natin. This is 200. Wait. Okay, because 200, mabilisan lang na shear moment. 50 over 3x, then lakad ko dito, bababa ka sa 200 minus 200, so maka-cancel na yung 200, di ba? Negative 50 over 3x na lang. Then, plus 50 over 3x, so babalik ka sa 0. Okay na yan. So now for our moment, no? Di ba? Ito, simply, times mo yung x, no? So, pag ganito na itsura natin moment diagram. Yan, then, pag ganito na yan. Ito yung A, B, and C. Ito, di ba, area lang ito. So, 200 minus 50 over 3x times mo lang ng x, no? So, meaning magkaka-x lang siya. 200x minus 50 over 3x squared. Tama? Yan ay yung ating moment. So, ito na rin yung ating maximum moment, di ba? Okay. Now, alam natin yung maximum moment, no? So, kukunin lang natin yung moment of inertia. Okay. So, paano makuha yung moment of inertia? Simply, that's for rectangular, simply 1 over 12 dh cubed. Ano yung b dyan? Yung horizontal, di ba? So, yung I natin ay 1 over 12 times 12 times 0.75 cubed. So, I natin ay ilan yan? Basically, magka-cancel lang naman itong ano eh. Di ba? Magka-cancel na itong 12 kasi 1 over 12 times 12. So, basically, ang I mo lang ay diba? 0.75 cubed. Ilan yan? Ito lang, fraction na lang. 27 over 64. 27 over 64 inches to the fourth. Okay. Ayun na, meron na tayo kompleto, di ba? M max natin ay 200x minus 50 over 3x squared. Ang unit nito ay pound per feet. Eh, kasi na-fit yung ating ano eh, length. Tapos yung applied load ay naka-pound to pound per feet yan. Ito naman, kuha natin yung distance using the formula. Okay, diba? That's simply MC over I. Okay. Ito, since rectangular lang naman siya, yung ating C ay simply kalahati lang nung height natin. Okay? So, 0.75 over 2 lang yung ating C. To substitute, we have, okay, substitute this as formula. Yung given na moment ay 6,000. Okay? So, yung 6,000 PSI is equal to sa ating maximum moment over 3x squared. But take note tayo sa tingin sa 12. Bakit? Kasi PSI ito, di ba? Naka-inch yan. Ito kasi naka-feet. So, convert lang natin para maging inches din ito. Okay, so, kaya natin tinay sa 12. Kasi, di ba, 1 feet na equal sa 12 inch. 0.75 over 2. Then, yung moment of inertia natin na 27 over 64. Yan na, di ba? Ito na, input na lang natin yan sa calc. Yung mga solve na natin yung x na okay, distance x. 6,000 is equal to
200x minus 50 over 3 x squared. Yan, input lang natin times 12 times 0.75 over 2 times 27 over 64. Ayan, so solve natin ay ilan yan? 4.5. Okay. Then, so x is equal to 4.5 feet. Ito na yung ating final answer. Okay, so ganun lang siya. Okay. Stress and beam, so kinuha natin yung max moment. Okay, in terms of x siya kasi unknown yun eh, di ba? Then once natin makuha yung max moment, gamitin natin yung formula for flexure stress. Okay. So yun lang, no? So thank you.